Anong magiging basihan ninyo at dahilan nyo para palitan si PBBM at ang ilalagay nyo si Sara Duterte? Meron bang importanteng dahilan, bagay, para magpalit ng gobyerno ngayon dahil sa isyu ng korupsyon? Wala. Walang dahilan at basihan para palitan si Pangulong Marcos ni Sara Duterte kung korupsyon ang pag-uusapan. Dahil ang Marcos administration ang nag-imbestiga, nag-expose ng korupsyon. At ang tinatamaan ngayon sa korupsyon ito ay mga Duterte boys, Duterte government. So ano ngayon? Gusto nyo agawin kay Pangulong Marcos ang kapangyarihan para pagtakpan ang mga involved sa korupsyon nung nakaraang gobyerno? Ganun ba? O ayaw nyong ma-expose dahil tuloy-tuloy na po na lumalabas ang katotohanan dahil malakas na po ang loob ng mga opisyal na nakaupo ngayon i-expose ang katiwalian dahil suportado ng taong bayan ang gobyernong ito. At suportado rin ang taong bayan at gusto ng mamamayang malaman ng totoo dahil pera nila ang nilustahi, nawala, kinurakot. Grabe. Huwag kayo magagalit mga Duterte supporters, hindi dahilan para mang-agaw kayo ng kapangyarihan. Okay? Hindi rin dahilan para paniwalaan kayo. Itong mga anomalyang nagpuputukan ito yung inyong pananagutan. Dapat yung panagutan. Anong gusto nyo? Palitan, tanggalin si Pangulong Marcos para matigil ang investigasyon? Para makawala na itong isyong ito? Huwag nang panagutin ang mga kurap. Makawala ang mga kurap? Ganon? Anong klase naman yan? Hindi pwede. Kaya tama lang po ang mamamayang Pilipino, hindi lang Marcos loyalist, silent majority ng mga Pilipino, suportahan ang gobyerno sa labang ito. Ilang billion kaya, ilang trillion kaya. Doon sa infrastructure, ang estimate 1.7 trillion in 10 years sa korupsyon. Ay paano kaya doon sa ibang departamento at ahensya ng gobyerno? Lagaan na po. Di ba? Doon lang sa Department of Education, Department of Health, di ba? Yung parmalin. Overprice ng COVID issue ng kung ano. Di pa tapos yun. Grabe, di ba? So, hindi po pwedeng pagtakpan, hindi pwedeng itago itong napakalinaw pa sa sikat ng araw ng mga nangyari noon na hindi po nagkaroon ng investigasyon. Diba? Kung balikan natin nakaraan, napakatapang magsalita ni Duterte nung Pangulo siya. Puro pagmamura, puro pagbabanta, I hate drugs, I hate corruption. Diba? Ang utos niya, puro pagpatay. Papatayin ko, I kill you, I kill you, I kill you. Diba? Papatayin ko kayo pag corrupt kayo. Yan ang sinasabi niya lagi, ginawang 2-5, almusal natin, tanghalian natin, hapunan natin ang kanyang matatapang na salita ng panahon yun. Puro pagbabanta at pagmumura laban sa mga corrupt. Pero walang nangyari. Corrupt pala yung kanyang mga tao. Diba? Malinaw na gano'n. Wala namang naipakulong na corrupt. Meron ba kayo natandaan kahit isa na malaking personalidad na politiko at saka kontraktor sa maraming project ng gobyerno na ipakulong ni Duterte? Wala akong natatandaan. Ang natatandaan ko, pinakawala niya, nakawala yung lahat ng kinasuhan ng korupsyon noong panahon ni Aquino. Sino ba yung kinasuhan ni Aquino? Pasintabi na nasa kabilang buhay na si Enrile, pinakawalan din yan. Diba? Sino pa? Gloria Macapagal-Arroyo, nakawala rin. Jingo Estrada, Ramon Bong Revilla. Ayun po yung mga pinakulong ni Aquino. Pag-upo ng Duterte, nakawala lahat . O di akala natin, totoo. Dahil sa sobrang tapang at pagmumura ni Duterte na parang sa kanya, 2-5 lang ang pumatay, 2-5 lang ang magpapatay, 2-5 lang ang buhay ng parang ibon lang. Parang buhay lang ng ibon ang buhay ng mga Pilipino noon kung takutin niya at pagsalitaan niya. Pagkatapos ito naman pala. Kaya nga, yung pansamantalang kapangyarihan hindi inaabuso dahil pagkatapos ng kapangyarihan yan, lalabas ang totoo pagkatapos ay naglabasan na. Ngayon, hindi naman pwedeng pagtakpan dahil yung mga inia-appoint ni Pangulong Marcos sa mga iba't ibang posisyon ngayon, kumakanta na dahil ang utos ng Pangulo, linisin nyo ang inyong mga opisina.
hindi lang DPWH. So itinalaga si Ariel Nepomuceno sa customs na discovery na ang sabwatan sa pagpasok ng mga luxury car. Inilagay si Lacanilaw dyan sa LTO na discover din ang maraming luxury car na kung bakit na-rehistro, hindi tama ang binayarang buwis. Nakita rin niya ng Bureau of Internal Revenue. At ito pa nga, halos 2 bilyong project na mga building kung ano-anong pinagawa. Controversial ang Saldico Construction Company. Wala rin nangyari. Ano ngayon? Yan po ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa aking sariling opinion. Issue lang, walang personalan. Anong magiging basihan ninyo at dahilan nyo para palitan si PBBM at ang ilalagay nyo si Sara Duterte? Meron bang moral? Meron bang importanteng dahilan, bagay, para magpalit ng gobyerno ngayon dahil sa issue ng korupsyon? Wala. Kasi yung mga nakaraan, iniimbestigahan. Yung kasalukuyan, iniimbestigahan. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, lahat kayo makukulong. Lahat kayo pananagutin. O hindi ba tama yung direksyon? Tapos merong atat na gustong palitan itong gobyerno ito. Ay samantalang yung nakaraang gobyerno under investigation. Sa iba-ibang korupsyon, iba-ibang nangyari na hindi natin akalain na mangyayari yun. Dahil napakatapang ng pananalita ng dating Pangulo. Public knowledge naman yan sa buong mundo. Hindi lang mga Pilipino. Ang mga pagmumura at pagbabanta sa buhay ng mga taong korap daw. Pero wala naman palang nangyari. Korap din pala yung kanyang mga tao ng mga panahon niya. Kaya sabi siya, hindi lang LTO, hindi lang Department of Transportation, hindi lang Bureau of Immigration, Bureau of Customs, BIR, marami pa pong ahensya ng gobyerno ang korap. May korupsyon. Hindi naman kayang bantayan ng COA, dahil ang COA naman walang manpower, kakaunti sila. Takot pa yung iba. Ultimo yung kanilang commissioner, hindi nga nabantayan nila. Conflict of interest yung commissioner Lipana, di ba? Yung asawa, kontraktor, di ba? Saan ka mag-o-audit pa? Mag-o-audit ka, ikaw pala yung kontraktor. Ayan po. So, yung totoo lang. Siyempre, doon sa mga troll, basher, mga Duterte, negative yung dating sa kanila, ito saradong isip nila, huwag na tayong pa-apekto ron. Hanggang mula naman from day one until now, saradong isip lamang yan. Ang tingin nila, hari. Ang tingin nila, ang Duterte, napakagaling. Ang Duterte, ang matinong gobyerno, kalokohan. Ngayon, nagputukan na ang balita. Nagputukan na ang mga posibleng kasalanan. Magpasalamat tayo, maswerte ang mga Pilipinong matitino dahil si Pangulong Marcos ay nagsalita at ipinatitigil ang korupsyon ito at pinaimbestigahan at kakasuhan pa lahat. Tama yun. Diba? Ilang trilyon ang nawala sa ating taon-taon sa matinding korupsyon nung nakaraan at ngayon. Pero mabuti lang, after 2.5 years ng Marcos administration, sabi niya, tama na, sobra na, hindi na pwede. Kaya mula July 28, huwag natin kalimutan dyan, nagsimula. July 28, ngayong 2025, sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos, dyan niya sinabi, mahiya naman kayo. So hindi lang sa flood control scam, lahat ng project. Kasi mga contractors, sila rin. Construction company ni Saldico, involved sa laptop yan sa Department of Education. Sinabi ko na nga, sa LTO ngayon. Di ba? Sa Department of Agriculture, Department of Public Works and Highway. O, di ba? Ay, paano pa kaya yung Diskaya? Mas matindi yung Diskaya. Kahit saan lugar, may project. Di ba? O merong basher dito, Mike Abe, bayaran daw. Wala nang maniniwala sa inyo, DDS ka lang, kaya yan ang sinasabi mo. Gumising na kayo sa katotohanan, magpapasko na, yun pa rin ang mga argumento nyo. Walang bayaran sa gangyayaring ganito. Yung totoo.